Pagpapatuloy ng ating mga discussion. Muli po, isang magandang araw, isang magandang tanghali, isang magandang gabi sa ating lahat na ating mga followers, sa ating mga likers, sa mga patuloy na sumusubaybay po sa atin. Muli sa oras na ito ay meron tayong discussion at pakinggan nating mabuti hanggang sa dulo at ito po ay napakahalaga na makakatulong sa ating mga buhay. Una, nais ko ikwento ang isang karanasan ng isang skydiver. Itong isang skydiver na to, bagong-bago lang siya, kaya excited siya. Ganun talaga, no? Pag bago ka sa isang larangan, ay excited ka. So, itong skydiver na to, ay excited siya na tumalon sa pinakamataas na pagtalon. Gusto niya tumalon sa 40,000 feet na taas. So, ang ginawa niya, bumili na siya ng pinakamamahaling mga kasuotang pang skydive. Bumili siya ng pinakamamahaling goggles. Bumili siya ng pinakamamahaling skydive watch. Then bumili siya ng pinakamamahaling camera para sa pag nasa alapaap na siya, ibibidyo-video na ito. Then lahat ng mga kailangan ng isang skydiver ay binili niya. Then nung siya nabili niya na yung lahat ng gusto niya, handang-handa na siya, sumakay na siya sa aeroplano. Kaya nung ang aeroplano ay lumili ng pataas, nung ito ay 40,000 feet na, ay niready niya kanyang sarili sapagkat 40,000 at tumalo na siya ngayon. At sa pagtalo, tuwan-tuwa siyang sarap ng kanyang pakiramdam sa inyo. Wow! 40,000 feet itong tinalon ko. Ang ginawa niya, tinignan niya yung kanyang relo at tinatansya niya kung anong oras ang kanyang pagbaba sa lupa, and pagkatapos kinuha niya yung kanyang camera, binibidyo niya yung kanyang sarili, tinitingnan niya ganyan, pag tumbling yung mga ulap, binibidyo niya yung lupa, binibidyo niya, at habang siya ay nasa taas ay unti-unting bumibilis yung kanyang pagbagsak. Siyempre 40,000, pababa na ng pababa, no? Pababa na siya ng pababa. Habang bumababa ay bumibilis ang pagbulusok niya sa lupa. Nung siya ay pabilis na ng pabilis ang pagbulusok niya sa lupa, nakaramdam siya ng kaba. Nakaramdam siya ng takot. Nakaramdam siya ng, yung bilis ng tibok ng kanyang puso. Nung malapit na siyang bumagsak sa lupa, napagtanto niya yung kanyang pagkakamali, napagtanto niya yung kanyang mga pagkukulang, napagtanto niya yung kamalian niya. Yung pinakamahalaga, kanyang nakalimutan. Dahil yung pinakamahalaga, yung parachute, hindi niya naisuot. Tumalon siya na hindi niya dala yung pinakamahalaga. Yung mga mamahalin na ilagay niya sa kanyang mata, sa kanyang ulo, sa kanyang kamay. Yung camera, hawak-hawak niya, pero yung parachute, nakalimutan niya. Kapatid, kaibigan, sa buhay na ito, baka meron kang nakalimutan. Ang taas na nalipad mo, ang dami ng mga mahalagang bagay sa buhay mo, mamahalin, andyan na sa'yo. Pero kung kulang ka ng pinakamahalaga, kawawa ka. Bubulusok ka pa ilalim sa impyerno, pa ilalim sa lupa kung nakalimutan mo ang pinakamahalaga. Sapagkat ang pinakamahalaga sa buhay natin ay isa lang. Ito ay ang dakilang may likha ng pangalan ay Yahweh. Siya ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Siya ang makakatulong sa atin sa buhay na ito. Habang tayo ay narito, huwag nating kalimutan ang kanyang pangalan. Ang pangalang may kaligtasan. Ang sabi sa Joel 2:32, ang sino mang tatawag sa pangalan ni Yahweh ay maliligtas. Ang sabi sa Isaiah chapter 43 verse 11, ang sabi dito, ako si Yahweh, wala nang iba pa. Walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Kaya sa oras na ito, ipinapahayag ko sa iyo, yung pinakamahalaga, huwag mong kalimutan. Ito yung dakilang may likha na si Yahweh na magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Kaya muli po aking pinapahayag sa iyo ang katotohanan ito, sapagkat mas mahalaga ang katotohanan kaysa anumang nakasanayan. Muli po ang iyong abang lingkod, Kuya Joe.